Alright mga tol, isa ka rin ba sa mga bumiyahe na itong mga nakaraang araw o itong holiday na nagdaan? So ito ako, papunta ako ng Pampanga mga tol dahil may lakad nga kami kinabukasan, March 28, papunta ng La Union. At kailangan, naka-big bike kaming lahat, no? So syempre, pahiramin tayo ng motor ni Boss Joji at kasama natin sila Boss Oliver, tsaka si Christian at yung iba pa nating tropa na taga Pampanga. Kaya mula Las Piñas, bumiyahe ako papuntang Pampanga mga utol. And umalis ako, alauna na madaling araw, pero tingnan nyo naman anong oras na, grabe pa rin ang traffic dito sa Bulacan. So naranasan ko tong traffic na to from Marilao, Bulacan mga utol hanggang Balagtas, Bulacan. At paglagpas ko ng Bulacan mga utol, parting apalit naman ako naipit, kaya nag-check ako dito ng Google Maps kung meron pa bang ibang madadaanan dahil alam ko mayroong shortcut dito na ang tagos mo ay San Fernando na at ang tawag nila dun sa daan na yun ay Minalen. Hindi ko lang sure pero hindi ko kasi kabisado ang daan at sabi nila delikado paggabi kaya chinaga ko na lang tong traffic na to mga utol. Oo nga pala mga tol, kaya traffic dito dahil may ginagawa ditong kalsada and 500 meters lang naman siguro ang haba nito kaya maiksi lang. Kaya lang mong time na to masyadong maraming sasakyan kaya medyo tumagal kami dito, mga almost 20 minutes to 30 minutes siguro mga utol. And paglampas nga natin ng apalit mga utol, eto wala nang traffic kaya chill ride na muna tayo. And kung nagtatanong ka tol kung ano yung gamit kong camera, so ito yung nasa R1 Pro ng Freedcon. Ito yung kuha niya paggabi mga utol dahil wala rin tayong dalang GoPro at nakiutol siya ng motovlog lahat. So ito muna yung pinagtsagaan kong camera at tinry ko nga kung ano yung kuha niya sa gabi. Ang problema lang dito mga tol, wala tong internal mic kaya medyo maingay ito at magaralgal sa wind noise. Pero tingnan nyo naman yung kuha ng camera. Goods na rin, diba? Hindi ko lang siya na-try ng umaga. What's up guys, good morning, this is Sena Motovlog. So for today's video, pupunta kami ngayon ng San Juan, La Union, no? Syempre kasama namin si Boss Oliver, Boss Christian, Boss Joji, Otol, si Parang Jonel at si Jo Marie. At ito nga yung gagamitin natin, yung Ninja 650 nya, kasi sa kanya yung Bristol. Ang buko nakakapit sa nakakapit sa akala ko kay Glenn ako angkas. Dito daw kay ikaw magdadrive mo. Hindi ako magdadrive. Matagal ako mapagod, boss. Oh, mas maganda. Pag Manila ako pag napagod. Makakatulog ako. Oo. Wag ka malalaglag. Alright guys, so palis na kami. Ayan, so dadaan muna kami sa gas station para magpagas ng mga motor. Alright, so see you La Union. Dito ako sa likod. Sige, pasok Boss Christian. Okay. Alright, so nakapasok na kami ng NLEX. Alright mga tol, so dito na nga ang unang stop namin sa Petron. And then nag-stretch lang kami ng aming mga katawan dahil dire-diretso na ang biyahe natin hanggang dulo ng PTEX. And hindi lang namin alam, o hindi ko lang alam mga utol, no, kung ilang oras ang takbo nito dire-diretso. Pero doon sa mga nakarating na sa dulo ng PTEX, baka kayo alam nyo mga tol kung ilang oras ang biyahe nito dire-diretso.
Well, mga tol, ito, magpe-prepare lang kami and then sibat na kami, mga tol. And ang dala nga pala nating motor ay Bristol Maxi 400 at ang kay Boss Oliver ay yung kanyang Versys 650, yung kay Boss Christian naman, dala-dala niya yung kanyang Z1000 at yung dala ni Utol Zena Motovlog na Ninja 650. So, 4 na motor kami dito, mga tol. And first time kong bumiyahe ng ganito kahaba or ganito kalayo gamit yung Maxi 400 na to, mga utol. And para sa akin mga utol, the best siya pagdating sa mga long ride. Relax siyang gamitin. Although mabigat, no, kapag nakahinto, pero pag tumatakbo na, napaka-relax siyang gamitin at hindi ka masyadong mapapagod dahil dito sa Maxi 400 na dala-dala ko, mga utol. And balik na tayo sa biyahe namin, mga utol. Bago nga pala kami umexit ng PTEX, dahil sa haba ng biyahe namin, hinto muna kami dito sa Levy. Ang sakit na kasi ng tenga namin dahil wala kaming gamit na air plug. Dahil sa tuloy-tuloy na tunog ng hangin, no, or lakas ng hangin, nakakabingi rin kapag sobrang tagal nyo ng bumabiyahe. So, huminto muna kami dito sa may Levy bago umexit ng PTEX. Last stop muna kami, mga tol. Dahil ang sakit sa tenga, sobrang tagal na nakababad. Sobrang tagal na nakababad sa lakas ng hangin yung ano namin. Yung sakit. Wala pa naman kayong mga air plug. Tol, kamusta? Ha? Masarap? Nagwiwiwi na ako. Iihis muna ako. Ay, dumihit ito. Dito na lang. And pagkatapos nga namin magpahinga, mag-rest up, magwiwi at kung ano pa mang dapat namin gawin, mga utol, dumiretso na nga kami sa exit ng PTEX. And ito na yun, mga tol. At medyo nararamdaman na namin at pagdating dito, dumadami na nga yung volume ng sasakyan, no? Or madami na yung volume ng sasakyan na naabutan namin na palabas ng PTEX. So ito nga palang daan na to, mga utol. Sa kanan ay yan yung pakakit ng Baguio, no? Tapos yung padiretso, pakit din ng Baguio. At yung kaliwa naman ay papunta ng La Union. At dito na nga namin unang ginawa ang official stopover namin, mga tol. Dito na kami kumain, nagpahinga at nag-break ng matagal-tagal para sa diretso naming uling biyahe papunta ng San Juan, La Union, mga utol. Tol Glenn, nandito lang kami sa may Fuel Star. Sumobra ka ng isang kanto Glenn, baka sumobra ka, Glenn. Ikot ka ulit. Glenn, sumobra ka. Balik ka ng isa. Yung gasoline station dito, yung kulay pula, sa rotonda, ikot ka, balik ka na lang ulit. Nandito si Idol, nakita ko si Idol. Babanggayin pa yung puno, paparada na lang Right, darating din tayo, mga tol. Sa haba ng biyahe. Mas tayo alas 6, no? 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 hours from San Fernando. Kamusta, no? Ha? Pag walang traffic, 4 na oras lang. 4 na oras lang, no? Nakaipit tayo ng sobrang traffic. Kaya sa mga pupunta dito, mga tol, huwag kayong pupunta dito pag may pag holiday, yung mga ganyan, putyang traffic. Ngayon pala ay mahal na araw. Miyerkules Santo na, no? Miyerkules, Huwebes, no? Dito sila, so nag-inquire. Sir, magkano balot dito? Ay! Ano yung tinatanong niya? Ano yung tinatanong niya, tol? Kaya ate, uwi niya na lang ako. Bakit? Cute ko daw. Ay! Hindi na, matutulog lang kami, ma'am. Kailangan lang namin makainin kami dun sa yun dati. Gagawin lang kasi namin, ma'am, no? Ma'am, yung 3-3. Yung 3-3. Ito pa.
mga boss ko dito ng kwarto. Hindi ba available? Lagi kami dito, ma'am. Hindi mo kami natatandaan. Ako pa yung uminom ng sinelas Sir, sa'yo. kanina pa po. Sir, ito kasi yung available po. Sige. Ano ba yan? Ground. Ito sir, ito, good for 3. Tapos dito kasi sir, ilalagay ko kayo sa pinaka-special na room. Uy, pinaka-special. So, 4 kayo dito sir, libre ko na po yung isang extra person instead na magbabayad. So, 4-4 na po itong dalawang room. So, ibig sabihin po, 8-8 ang babayaran niyo po. 4-4 Dami. po sa isang kwarto. 4-4. Ang gusto ko nga. Hindi pwede yung 2-3 na lang, ma'am. Wala sir, kasi wala na po, sold out na po po. So, ito yung sa available na lang po yung Ito dalawa. na lang ibigay mo sa amin. Yung 4-5 pwede. Ay mga tol, so na-prepare na yung kwarto namin. And, sakit na tayo. 3rd floor. Akala ko ba ano tayo, beach front? Yun. Yung sala. Sila kami sa sala. Dito na lang, hindi ko nakalimutan yung sapatos ay yung chinelas ko. Ito ako na. Pasok kami. Yes, ito yung kwarto. So may dalawang room. Ay, dalawang bed. Aircon. CR. CR na lang, shower na rin. Boy! Hindi na sasara. Your legendary Pakboy! Aba! What's this? Oh, yeah. Tanaw namin yung mga motor namin dito. Eh! Ay nako, patay. Perfect. Walang talo. Chinelas! Lahat meron. Chinelas yan, chinelas. Wala ko chinelas. Ito po, sir. Chinelas need ko eh. Thank you, sir. Malay mo, t-shirt. Uy, summer vacation. Summer. Ano summer? Summer Summer sando. Ah, summer sando. Oh, swerte. Dahil dyan. Thank you. So after 1 hour, niluto na yung pancit pre. Eh lulutuin pa yung ulam. Waiting muna kami. Bayari dami, mego. Yeah, waiting muna. Alright mga tol, hindi katulad ng ibang ride namin na bumibili pa kami ng mga pagkain sa palengke para lutuin. Dito sa Elio na pagpunta namin mga utol ay hindi na kami namili ng kahit anong lulutuin dahil may mga restaurant na pwede mong kainan sa labas lamang ng highway ng resort or ng hotel na pagtutuluyan ninyo. Pero kung gusto nyong magluto mga utol, eh meron din naman kayo palengke na mabibila ng lulutuin nyo na pagkain. Pero kami mga utol, eh mas ginusto na namin na wag na kaming mag-effort pa na magluto para hindi na maksaya yung oras namin sa pagre-relax o pag-chill o pagbabakasyon dito sa La Union. Kaya kumain na lang kami dito sa mga restaurant sa tabi ng highway.
ang sarap pa ng pagkain nila mga utol. Dumadami ng ikaw surfing ko pa pag may alon. So what's up guys? This day 2 ng adventure namin dito sa La Union. And eto, liligo na kami entang ng gala. Nasa tayo? Nasa Nawangin, Sambales. Nasa Sambales. La Union na tayo ah. Wala na tayo sa Sambales ah. Shoutout kay Akira. Nandito tayo sa Sambales, Bulinaw. Shoutout kay Akira at Pau. Wow. Naligaw yung viewers eh. Balas na tayo. Gagamitin na. Right mga tol, so preparing na kami, take off na kami, pauwi na kami ulit pabalik ng Manila. Actually Pampanga pala muna no. And, so inaantay na lang namin si Boss Oliver. Okay mga tol, karagdagang info lamang no, para dun sa mga rider na dadayo dito sa La Union or LU. Mga utol, pag inabot kayo ng gabi dito, kailangan meron kayong reflectorized vest na suot-suot. At kinonfirm ko yan dito sa police na naka-duty mga utol. Tanong lang, pag gabi ba dito bawal ang walang vest? Pag gabi bawal walang vest? Yes sir, bawal po. Okay. Thank you po. Okay mga tol, sa narinig nyo naman, bawal talaga dito ang walang vest no, or hindi naka-reflectorized vest pagdating ng gabi. So may multa yan mga utol na 2,000 or 2,500 ata sa pagkakaalam ko. So yan mga tol, sa mga kapwa ko rider na dadayo dito sa La Union, magdala na lang tayo ng reflectorized vest pag alam nyo kayo ay gagabihin, or kung sigurado naman kayo na umaga lang ang biyahe nyo, eh okay lang na walang reflectorized vest. Pero sa gabi, napaka-importante yon mga utol. So yun lang, ingat tayo palagi, ride safe.